Kani mga bay, amping gyud ta permi padayon ang pagsigi og alboroto sa Bulkang Kanlaon. Karong buntag nakatala ang PHIVOLCS og di moubos og tulo ka ash emissions o pagbuga og abo gikan sa summit crater sa bulkan. Halos 1,000 feet ang gitas-on sa gibuga nga aso padung sa taas nga napalid pod padulong sa northwest direction padulong sa Bacolod, Murcia, La Carlota ug Bago City hasta sa sikat nga Mambukal Hot Springs dinha sa Negros Occidental. Dito sa Bago City, 17 o 17 gyud ka mga purok ang naapektuhan sa ashfall. Sa uban pong lugar, giulan sab sila didto mao nga ang abo nahimong lapok. Sa Bacolod City sab gipa-standby sa City Hall ang ilang mga rescue vehicles in case nga adunay mga kinahanglang pabakwiton sa mas luwas nga lugar. Mga 8:05 hangtod 8:08 kagabi nahitabo ang gitawag nga minor explosive eruption. Niabot og sobra 6,000 feet ang gitaason sa abo ug aso padung sa taas nga unang napalid padung sa direksyon sa San Carlos City. Pero after usa ka oras, gitay-og sa buglinog ang Cebu. Magnitude 4.6 ang na-record sa PHIVOLCS nga gikusgon ani nga ang sentro didto gihapon sa Bugo City nga maoy ground zero sa magnitude 6.9 nga linog ni adtong September 30. Sa dugang mga impormasyon, kabahin aning kanlaon og linog sa Cebu atong makaistorya sa telepono si Mariton Bornas, Chief sa Volcano Monitoring Division sa PHIVOLCS. Good afternoon or good evening po. Pwede niyo po bang ipaliwanag yung naging pagputok ng Bulkang Kanlaon? Magandang gabi po sa inyong lahat at sa inyo pong mga tagapakinig. So base po, nagkaroon po tayo ng isang moderately explosive eruption sa Kanlaon Volcano. Ito po ay normal na o madalas na pong nangyayari sa bulkan mula po nung ito ay nagpisang mag-alboroto noong June 3, 2024. At yung pagputok po ay dulot po ng pagbara ng natural na daluyan ng volcanic gas doon sa crater ng bulkan. Kaya po nagkaroon po tayo ng pressurization at nagkaroon po tayo ng moderately explosive eruption. Ito po ay lumikha ng isang mababang eruption plume, nasa 2 kilometro lamang po, at nagsaboy po ng mapanganib na mga pyroclastic density currents or PDCs dito po sa 1 kilometer radius ng bulkan. Naakbunan din po ng ashfall ang ilang barangay ng Bago City, La Carlota City at Pontevedra, at naamoy po ang masangsang na amoy ng asupre sa paligid po ng bulkan, kasama na po sa La Castellana at Canlaon City. No? Ito pong ganitong pagputok, mula pa po nung nakaraang taon, ay dulot po ito ng mabagal na pag-usad ng magma sa ilalim po ng bulkan. Ang Canlaon po ay naghahanda po ito sa isang major magmatic eruption, ngunit yung period of unrest po, bago po tuluyan pong mag-culminate o maganap yung major magmatic eruption ay medyo mahaba po. No? Kaya po sa panahon na yan ay makakaasa po tayo ng mga ganitong pagputok at panaka-naka pong ash emission. Pero hindi po natin malalaman kung kailan or time estimate kung kailan po itong major eruption? Wala po tayong batayan pagdating po sa Canlaon dahil wala po tayong karanasan sa kanyang magmatic activity. Yung mga pagputok po ng bulkan ng mga nakaraang dekada at mula pa po nung may historical record po ang Pilipinas, ay mga pawang mga phreatic, yung mga steam-driven eruptions lamang po. No? Yung totoong magmatic eruption po, wala po tayong karanasan or record. Ang tinitignan na lamang po natin ay yung karanasan sa ibang mga bulkan na katulad po ng Canlaon, na normal po kasi yung ganitong klaseng activity. Kapag matagal pong walang magmatic eruption ang isang active volcano, ay pag nangyari na po yan, ay medyo matagal po ang period of unrest. Mabuti naman po at na-mention nyo po kanina no, na hindi naman dapat ikabahala dahil normal nga po. Pero tama po ba, alert level 2 pa rin po ang bulkan? Kung ganun po, ano po ang ibig sabihin po nito? Naka-alert level 2 po tayo dahil ang ating pong naging karanasan ditong mga nakaraang pagputok ay
sa ganito pong moderately explosive eruption, sapat na po ang enforcement ng 4-kilometer radius permanent danger zone. No? Hindi na po natin kailangan magpa-evacuate o magtaas po ng alerto para mag-evacuate ng karagdagang 2 kilometrong radius, yung 6 hanggang sa 6 kilometer, dahil nakalibrate na po natin dun sa mga nakaraan po nating karanasan na hindi na po yun kailangan. No? Sapat na po yung 4 kilometer. No? Hindi po ibig sabihin na dahil mahina po ang pagputok ngayon, ay yan na po, ganyan na po lagi ang magiging activity ng bulkan. No? Ulitin ko po, inaantabayanan po natin at binabantayan po natin yung major explosive, major magmatic eruption po ng bulkan. No? Yung mga nangyayari pong ganitong mga moderately explosive eruption, ito po ay mga pasakalya lamang po doon sa major eruption po. Yes, well noted po, ma'am. Oo. Apo, na sinasaad po ng long-term parameter. Pero ma'am, kasunod po ng pagputok ng Bulkang Kanlaon kagabi, no, lumindol uli sa Cebu. Masasagot niyo po ba kung may kaugnayan ang dalawang ito? Definitely po wala. No? Dahil ang nangyari pong earthquake sa Cebu kagabi, ito po ay isang malakas na aftershock noong magnitude 6.9 na Bogo Bay earthquake. No? Meron po talagang mga aftershocks paminsan-minsan na medyo malaki. Kahit po medyo ilang araw o linggo na po ang nakalipas, mula po na nangyari ang main shock ng isang earthquake. Okay. Yung Taal po, meron pong activity or wala naman po ngayon? Ngayon po, no, nagkaroon po tayo ng minor phreatomagmatic eruption sa Taal Volcano. Ito po ay maliit lamang po na activity dito po sa crater ng bulkan. At sandali lamang po ito, no, madalas po nagkakaroon tayo ng ganitong klaseng mga pusngat. Ang tawag po nila sa Batangas ay pusngat. Ito po ay mga minor events. At ang activity mo na ito ay lumisa lamang po ng isang less than a kilometer plume doon sa loob po ng Taal Main Crater. No? Anong oras po ito nangyari, ma'am? Mga 5:31 p.m. po ng gabi. Sandali lamang po yung event. Na madalas po itong mangyari sa Taal. At kaya po tayo ay naka-alert level 1 at ma-isting po natin minumungkahi na wag pong magpapasok o pumayag na may pumunta sa Taal Volcano Island dahil po meron po tayong mga ganitong mga minor phreatomagmatic eruption. Okay. Alright. Maraming salamat po at happy weekend po sa inyo. Mariton Bornas, Chief ng Volcano Monitoring Division ng PHIVOLCS.